Handa na ba kayo sa maging aralin natin ngayon? Sigurado akong handang-handa na kayong lahat. Kaya naman, awitin na natin ang ating science song. Magandang araw mga mahal kong mag-aaral. Kumusta ka? Handa ka na ba? Tuklasin natin ang mundo. Halina't sumama na kayo. Ako ang iyong kaibigan at gabay ngayong bagong normal na pagkatuto. Tayo ay magbasa, magbilang na kay dali mong malaman mga bagay sa ating paligid. Ating tuklasin, halina't sumama na kayo. Maglakbay, mag-enjoy, maglaro at gawin makulay ang ating mundo. Tawagin na si nanay at tatay, isama mo na si ate at kuya. Ang pagkatuto ay kay saya kung tayo ay magkakasama. Tayo ay magbasa, magbilang na kay dali mong malaman mga bagay sa ating paligid. Ating tuklasin, halina't sumama na kayo. Maglakbay, mag-enjoy, maglaro at gawin makulay ang ating mundo. Ako ang iyong kaibigan at gabay ngayong bagong normal na pagkatuto. Halika na, tara na, maglakbay, mag-enjoy, maglaro at gawin makulay ang ating mundo. At ang ating pag-aaralan ngayong linggo ay tungkol sa paghahambing ng mga bagay na may buhay sa mga bagay na walang buhay. At ang ating magiging layunin ngayong linggo ay makilala ang mga bagay na may buhay at hindi nabubuhay na bagay. Maihahambing mo din kung paano sila naiiba sa bawat isa batay sa kanilang mga nakikitang katangian at mabigyan ng halaga ang mga bagay na may buhay at walang buhay sa mga tao. Handa na ba kayo? Bago tayo dumako sa ating magiging aralin ngayong araw, magbalik-aral muna tayo ng ating nakaraang leksyon. Alam kong naalala nyo pa kung ano ang ating aralin noong nakaraang linggo. Kaya naman, kunin na ang mga masayang muka at ang malungkot na muka sa inyong desk. Panuto, gumuhit ng masayang mukha kung tama ang pahayag at malungkot na mukha naman kung mali. Para sa unang bilang, ang mga hayop tulad ng baka, kalabaw at kambing ay nagbibigay sa atin ng gatas at karne. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay masayang mukha. Sa ikalawang bilang naman, binibigyan tayo ng mga manok ng itlog at pulot. Ano nga bang binibigay na sa atin ng manok? Ito ba'y itlog at pulot? Sige nga, itaas nga ninyo ang inyong mga sagot. Ito ay malungkot na mukha. Ano-ano ang mga bagay na nakikita sa ating paligid? Alam ba ninyo kung alin ang mga bagay na may buhay? Bago tayo dumako sa ating aralin, basahin muna natin ang tulang ito. Mga bagay sa paligid natin. Tumingin sa itaas, tumingin sa ibaba. Ano ang nakita? Araw, buwan, bituin at mga ulap. Tumingin sa ibaba, tumingin sa ibaba. Ano ang natagpuan? Mga bato, lupa, mga nilikha, maliit at bilog. Tumingin sa paligid, tumingin sa paligid. Ano ang nakita? Mga halaman at mga hayop. Bagay na nilikha. Para sa iyo, para sa akin. Tungkol saan ang tula? Ano-ano ang mga bagay sa ating paligid na binanggit sa tula? At paano natin malalaman kung ang bagay ay may buhay o walang buhay?
ating aralin, tingnan ninyo ang mga larawan sa ilalim ng inyong upuan. Ayan. May inihanda akong mga larawan. Tukuyin nyo kung ito ba ay sa walang buhay o sa mga bagay na may buhay. Hawak na ba ninyo ang mga larawan? Alright. Sige nga, idikit natin. Magsimula tayo kay Chelsea. Tapos si Jerv, sunod-sunod na po tayo para po. Simula tayo kay Chelsea. Ngayon, gawin natin ang paghahambing ng mga bagay na may buhay sa mga bagay na walang buhay. Handa na ba kayong mamasyal? Tara, samahan niyo ako sa ating pamamasyal. Tayo na sa hardin. Makikita natin ang iba't ibang kulay ng bulaklak. Mayroon ding luntian na damo. Makikita din ang iba't ibang kulay ng paru-paro. Gayon din, mayroon namang lupa at matitigas na bato. Dumako naman tayo sa lugar na ito. Makikita ang kubo. Mayroong mga puno at mayroong ibon. Kaysayang pagmasdan. Mayroon ding tubig o sapa. Nag-enjoy ba kayo sa ating pamamasyal? Kaya naman, ang damo, bulaklak, puno, parot, maya at paru-paro ay mga bagay na may buhay o living things. Ang mga bagay na may buhay o living things ay ang halaman, tao at hayop. Ang mga bagay na walang buhay o non-living things naman ay bato, lupa at kubo. Ngayon, ating alamin ang mga katangian ng mga bagay na may buhay o living things. Una, may kakayahang lumaki at magbago ng timbang. Pagmasdan ang nasa larawan. Ang manok ay nagmula sa isang itlog, naging sisiw, hanggang sa maging isang ganap na manok. Gayon din ang puno. Ito ay nagmula sa maliit na buto, tumubo, at lumago bilang isang puno. Ikalawang katangian ay may kakayahang magparami. Katulad ng tao, ng halaman, at ng hayop, sila ay may kakayahang magparami ng kanilang mga lahi. Ikatlong katangian, may kakayahang huminga. Ang tao, hayop at halaman ay may kakayahang huminga. Ang tao at ang hayop ay nangangailangan ng oxygen na nagmula sa mga puno at halaman. Samantala naman, ang halaman at puno ay nangangailangan ng carbon dioxide na nagmula naman sa tao at hayop. Ikaapat na katangian ay may kakayahang gumalaw. Katulad lamang ng nasa larawan, ang puno, bubuyog, sisiw, tao at rabbit ay may kakayahang gumalaw. Ikalimang katangian, may kakayahang tumugon sa pagbabago ng kalikasan. Katulad lamang ng mga hayop, sila ay may kakayahang tumugon sa pagbabago ng kalikasan, halimbawa na lamang tuwing malakas na ulan at bagyo. May kakayahan silang isalba ang kanilang sarili para maiwasan ang kapahamakan. Ano naman kaya ang mga katangian ng mga bagay na walang buhay o non-living things? Una, walang kakayahang lumaki at magbago ng timbang. Ikalawa, walang kakayahang magparami. Ikatlo, walang kakayahang huminga. Ikaapat, walang kakayahang gumalaw. At ikalima, walang kakayahang tumugon sa pagbabago ng kalikasan. Halimbawa, ang mesa, cellular phone, tsinelas, pala at buhangin, at lupa ay mga halimbawa ng mga bagay na walang buhay dahil wala silang kakayahang magparami, gumalaw, at tumugon sa kung anuman ang hamon ng kalikasan.
Ang lahat ng katangian ng mga bagay na may buhay o organismo sa paligid ay hindi taglay ng mga bagay na walang buhay. Subalit dito nakasalalay ang pananatili ng buhay ng mga organismo. Katulad lamang ng tubig. Malaking tulong ito sa buhay ng mga bagay na may buhay katulad ng tao, hayop at halaman. Ang ilan naman sa mga bato at lupa ay naging bahay ng iba't ibang uri. Kami ng mga bagay na walang buhay. Maliban dun sa mga larawang ibigit ninyo, ano pa kaya ang mga bagay na walang buhay? Jacob? Black boy. Bakit kaya? Bakit kaya siya walang buhay? Hindi rin siya umagalaw. Hindi rin siya humihinga. Ano ba? Hindi siya nakakalakad. Kumakain ba yung black boy natin para lumaki? Hindi po. Sige, sabihin, ang mga bagay na may buhay, katulad natin mga tao, yung mga alaga natin hayop, at yung mga halaman, sila ay may kakayahan pagparami. Diba? Dahil sila ay kumakain, nangangailangan ng tubig, nangangailangan ng tirahan, nangangailangan ng hangin. Okay? Kaya, yung mga nabanggit kanina, yun ang mga bagay naman. Okay. Tutulad ng mesa, diba? Cellphone natin, tsinelas, pala at buhangin at lupa, wala silang buhay. Yan, sumanda na ba para sa ating gawain sa pagkatuto? Ngayon naunawaan na natin ang ating aralin. Mayroon akong ihandang mga larawan ng mga bagay na may buhay at walang buhay. Tutukuyin lang ninyo kung ito ay living things o non-living things. Okay? So, walang dapat tignan ha. Bunot na lang, tapos sasabihin kung ano ang inyong nabunot, tapos sasabihin kung ito ay may buhay at walang buhay. Magsimula tayo kay Princess. Ito ay tao at ito ay lulo. Yan, very good. Yan, very good. Ito po ang lampshade. Ito po ang walang Bakit? Yes, Raiko? Dahil po, pinapagalaw lang ako ng kuryente. Yes, because of electricity. So, tandaan ha, hindi lahat ng gumagalaw ay may buhay na kaagad. Yung iba, dahil sa battery o ba dahil sa electricity or kuryente. Yung iba ba, pinapagalaw lang ng tao, di ba? Katulad na lamang ng ating desk. Pwede natin pagalaw yun. Yan, tama, no? So, lahat ng inyong sagot ay tama. So, natukoy na natin ang halimbawa ng mga bagay na may buhay at wala buhay. Okay naman ang tatanungin ko, dito lang sa classroom ha, ano yung mga bagay na walang buhay? Dito lang sa classroom natin makikita. Jacob? Upuan. Dapat mabilis. Mesa. Module. Sa bawat group ay bumuhay kayo ng isa lang ha, paborito ng halaman, pwede kayo isang laruan sa loob ng tahanan na lang. Okay? So ngayon, depende pa rin sa drawing ninyo. At paano ba ito naging useful o mahalaga sa inyo? Ano ang kahalagahan nito? Nagra-run siya, friend. Okay. Sa group 1 natin, sino ang leader natin? Okay. So, tapos sa group 2 natin ay si Franz. So, ang gagawin ninyo, isa lang na bagay ang i-drawing nyo. Tapos, lagyan ng kulay at sabihin kung bakit ito mahalaga. Halimbawa,
Pakinggan naman natin ang gawa ng Group 2. Si Franz ang mag-uulat para sa atin. Ito ang computer. Mahalaga po ito para sa mga batang mag-online class. Okay, very good. Ngayong naunawaan na natin ang ating aralin, dumako na tayo ngayon sa ating pagsasanay. Pero gamit ang inyong mga gadget o ang inyong mga cellphone. Okay? So, mayroon tayo cellphone na hawak ngayon gamit ang ating class point up. So, meron tayong tatlong choices. Jer, you wanna go na? Oh, this is straight na. Then arrange your chairs properly. Yan. O, kasi pwede kita report mamaya sa principal para daanin kita doon. Magpaliwanag ka because you're misbehaving in the class. Okay lang ba sa'yo? Ano? Okay lang yan, anak. Ano na, umupo na ng maayos. Okay. So ngayon, gamit ang ating class point apat ng inyong cellphone, sasagot tayo. Pero may tatlong choices tayo sa ating bawat ano. Pipili lang kayo ng letter A, B, or C. Okay po? Ngayon, paano nga ba ang ating pagsasanay? Basahin natin ang ating panuto. So, basahin at unawain mabuti ang bawat isa. Piliin ang letra ng tamang sagot gamit ang class point up ng inyong gagawin. Alam kong nasagutan ninyo lahat ng tama ang ating pagsasanay. Kaya naman, tanggapin ninyo ang very good start na ito. Tanda ng inyong pagiging aktibo, husay at galing sa ating aralin ngayong araw na ito. Congratulations! Okay? So ngayong umaga ay ating napag-aralan ang tungkol sa may buhay at walang buhay. Ano nga ba ang mga bagay na may buhay? Jacob? Ang mga bagay na may buhay o living ay may kakayahang lumaki at magbago ng timbang. Halimbawa, tao, hayop, halaman. Ayan. Okay, so ano naman ang mga bagay na walang buhay? Yes, Franz. Ano po yung mga bagay na walang buhay? Ang lahat ng karakteriya ng mga bagay na may buhay o organismo sa paligid ay hindi taglay ng mga bagay na walang buhay. Halimbawa, kotse, bato, lupa, bola. Ayan. So, naunawaan na natin ang ating aralin, di ba? So, para sa inyong karagdagang gawain, gawin ito sa inyong Sumulat ng tatlong halimbawa ng mga bagay na may buhay at walang buhay sa iyong kwaderno. Sumulat din ng tatlong pangungusap na maghahambing sa mga bagay na may buhay at walang buhay. May karagdagang katanungan ba kayo o hindi naunawaan sa ating aralin ngayon? Kung wala, hanggang dito na lang at magkita-kita muli tayo bukas sa ating science subject. Maraming salamat sa inyong kooperasyon at pakikinig. Paalam, grade 3. Halika na, tara na, maglakbay, mag-enjoy, maglaro. At gawin makulay ang ating mundo.